Mas pinaigting ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pag-ikot sa mabuhay lane sa alternatibong daan ngayong mabigat ang trapiko sa mga pangunahing kalsada. Yan po ang unang balita ni Oscar Oida. Nagsagawa ng clearing operation sa mga tauhan ng MMDA kasangga mga kagawad ng San Juan Traffic Management sa may 3rd West Street, West Crame. Pinagkukuha ang mga nakabalang na gamit sa bangketa habang pinagtitikitan ang mga motorsiklong alanganin ng pagkakaparada. Mula kasi December 16, gagawin na ring mabuhay lane ang kalsada na kukonekta sa bagong gawang daan na kadugtong ng Eisenhower Street. Alternatibong daan ito na tatagos ng Green Hills na isa sa mga pinakadinarayo ng mga namimili para sa Pasko. Pinasadahan din ng mga tauhan ng MMDA ang iba pang mabuhay lane sa lugar tulad na lang ng Endomingo, kung saan hinatak ang ilang sasakyang alanganin ang pagkakaparada. Yung mga may driver naman, tiket ang katapat. Sa may Blumentritt, pinagkukuha ng MMDA ang mga gamit na nakasalansang sa bangketa tulad ng mga karitong ito. Sa may F. Manalo, mas marami pang tindahan na umabot na sa bangketa ang mga gamit ang nasampulan. Ayon sa MMDA, kung makiklear ng gusto ang mga mabuhay lanes, malaki ang may tutulong nito sa mga itinuturing na choke point sa EDSA. Marami sa ating mga kababayan, nag-uumpisa na yan, dumadagsa sa Metro Manila. Either most of them coming from abroad who wish to spend time with their family here in the Philippines. Yung iba naman po galing probinsya who wishes to do their shopping. Dahil naman po natin, karamihan po ng mga malls nandito po sa Metro Manila. Ngayon pa lang, ayon sa MMDA, umaabot na sa 470,000 na sasakyan ang dumadaan sa EDSA kada araw. Habang papalapit ang Pasko, posible daw itong umabot ng kalahating milyon. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.